Katden lovers and Katden followers, abay Alden Richards may paramdam sa kanyang IG stories patungkol sa mga isyung ibinabato sa kanya ngayon. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna of course ipaabot ang aking pasasalamat for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong panonood. At ngayong araw, pinag-uusapan po ito online dahil si Alden Richards po ay susugal sa 98 degrees. Napawaw sina Rochelle Pangilinan at Mark Bautista sa Instagram post ni Alden Richards announcing 98 degrees concert in Manila happening soon para sa kanyang Mayrad Corporation. Co-producer ang kanyang kumpanya ng Viva Entertainment at Viva Live, kaya sabay silang nag-post ng announcement ng concert. Waiting pa rin naman ang fans ni Alden sa announcement ng ticket prices para magsimula na raw silang mag-ipon. Ganon din ang venue ng concert. So, nung pinuntahan ko po yung 98 degrees patungkol dito sa bagay na to is totoo nga talaga siya na magkakaroon sila ng concert dito sa Pilipinas at isa ang Mayrad o Myriad Corporation na pag-aari po ni Mr. Alden Richards ang siyang magpuproduce nito. So, sino nga ba itong 98 degrees na to? Ito pong 98 degrees kasi is an international parang group singers, no, na talagang sumikat sila noon. No, parang ngayon itong mga pictures na screen is medyo mga bata-bata pa sila dito. And ang Pilipinas po yung napili nila na bisitahin. Sabi diyan, the American pop and R&B group was started independently by Jeff Timmons in Los Angeles, California. Although of its member originate from Ohio, unlike most boy band, they were later picked up by a record label rather than being assembled by a label or a producer. They have sold over 10 million records worldwide and achieved 8 top 40 singles in the US between late 1997 and 2000. The group reached top 20 status on the Billboard US Hot 100 chart with their debut single Invisible Man peaking at number 12. 1999's pop R&B cover of the country ballad I Do Cherish You peaking at number 13. So ibig sabihin yung mga kanta po nila, yung mga nire-release nilang mga songs, talagang pumapatok po sa takilya, no? So, sabi pa dyan na R&B covered the country ballad I Do Cherish You. The group successfully charted in the US top 5 with Give Me Just One Night, Because of You, The Hardest Thing, and Thank God I Found You. The latter as a guest artist backing Mariah Carey to give 98 degrees their only number 1 song, which earned Grammy Award nomination for Best Pop na kanila pong award na natanggap. So, dito po siya susugal, no? Pero, alam nyo po that despite of all the blessing that Alden Richards received, mas marami din po yung mga pumupukol at talagang hinuhusgahan si Mr. Alden Richards from top to bottom. Ganon po yung kanyang nararamdaman ngayon, lalo na't ina-announce ng mga marites sa social media na si Alden Richards daw ay hindi consistent, napaasa daw si Alden Richards, at kung ano-ano pang mga paninira, tumigil na raw sa panliligaw, yung mga ganong atake sa kanya ngayon. So dahil po dito, syempre kahit po showbiz yan, at kahit po sabihin na natin na hindi sila naapektuhan, napaka-imposible po nun. And this time is dahil talagang nananatiling tahimik si Miss Catherine Bernardo and Alden Richards with regards to this, sa ganitong paraan po nila ibinubuhos or pinapakita kung ano yung tunay nilang nararamdaman. Kasi si Alden po ngayon, namamataan po siyang kasama ni Miss Julia, tapos si Miss Catherine naman ay parang ipinapartner kay Mr. Donnie. So sa kanya pong post, ngayon lang po nag-post po siya, sabi niya, "The peace I give is a gift, the word I cannot give." So parang gusto niyang patunayan dito sa kanyang Instagram story 8 hours ago na parang kahit ano pong mga issue na pinupukol sa kanya ng mga social media influencer, vloggers at mga showbiz insiders, ay nananatili pa rin peaceful si Mr. Alden Richards. Hindi pa rin po siya natitinag at wala pong kahit sino ang makakakuha or makakapag-take away dun sa kapayapaang meron siya. Nakita nyo naman, 'di ba, na
sanay na si Alden Richards sa mga ganitong klaseng banat sa kanya. Pero nananatili pa rin siyang tahimik at panatag sa mga isyong ito. Kasi si Alden po kasi parang sa tagal-tagal niya na rin sa showbiz, hindi naman siya magiging successful na ganyan si Miss Catherine Bernardo kung hindi po nila alam ang kalakaran ng showbiz. So dito lang po pinapatunayan na kung si Miss Catherine at si Alden Richards ay at peace sa mga nangyayari ngayon, how much more tayo pong mga Katden fans, tayo pong mga talagang naniniwala sa kanila at nagtitiwala sa kung ano man na namamagitan sa kanilang dalawa, 'di ba? So abang-abang lang tayo, wag tayo masyadong ma-stress. And this time tayo naman ngayon ay magre-react sa ilan sa mga komento at mga reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest update. So, unahin natin si Ma'am si Elena Galgo. Sabi niya, maniwala kasi sinisiraan lang nila ang Kat din. Hindi natin alam na meron si Kat at Alden na pinag-uusapang mabuti na lang yan ang panira nila sa Kat din. Hayaan na lang natin sila. Pinagbibili nila ang vlog kasi pagkatapos ng paninira ng lahat ng vlogger, susunod na magpa-vlog tungkol sa Kat din. True. And yan po ay part ng marketing strategy sa showbiz. Kung bakit pinapatay po nila yung parang Katden fans tapos ngayon pinag-uusapan at siniswitch naman ngayon ang Katdon. Diyos ko po, yun po yung ginagawa nila, kitang-kita nating lahat. And sabi ni Miss Rosita Vetria, bakit gusto nang itago ang relasyon nila kahit kapag ganyan itinatago ang relasyon nila, walang kwenta yan. Parang hindi na mahal ni Kat. Kung ako kay Kat, itigil na niya ang relasyon kay A para niya ikinahiya si Kat. Sana Kat magkaroon ka na lang ng tunay na kapares yung hindi ka ikakahiya. Actually, Ma'am Rosita, ang reaction ko lang po dito, wala naman pong ikinakahiya si Mr. Alden Richards. That's really a part of the management decision. Kasi Miss Witching, always remember na hindi po sila magkaparehas ng network at may mga possibilities po talaga na Miss Catherine ay papartner sa iba at ganun din si Alden Richards. And sabi pa ni Ma'am si Judith Darayan, Miss Darets, kung hindi galing sa dalawa lahat bintang nila sa Katden, huwag maniniwala. Lalo na si Christopher Min na ang dami ng nagkasong mga artista sa kanya. True, mas maniniwala kayo pag ang mga glam team ni Catherine ang nagsalita. Sa promo pa lang super supportive ang glam team ni Kat sa Katden kumpara sa ex ni Kat noon. Which is true, totoo po yan. Nakita nyo naman, diba, kung gaano nila kamahal at talagang tinanggap si Mr. Alden Richards. Doon po sa mga nakikita natin na baga parang nakita nila yung sinseridad ng isang Alden at in a short span of time parang nakita natin na talagang sinusuportahan ng glam team na which is considered as a real friends ni Miss Catherine, etong si Alden at Catherine Bernardo. And another one, sabi ni Ma'am si Teresita, ayan, bumalik sa dating issue, sabi ko na magsalita ka na Alden, baka saan pa mapunta ang usapan, kawawa ka lang, hindi ka makagagawa ng movie ngayon, wala na si Kat pag iba ang kapartner mo mahina, so produce ka na lang or direct okay lang si Kat, mag-survive yan with flying colors, enjoy your villains, which is true. Kasi ganito lang yan. Kung yun ay inaamin na lang talaga nila sa public, 'di ba? Di dapat kaso nga lang, once na ginawa nila yan, milyon ang mawawala kay Catherine at Alden Richards. Milyon ang mawawala sa network po nila kasi meron silang binubuong strategy, 'di ba? And another one, sabi ni Miss Even the days brighter. Kung hindi sa Katden fans, hindi sila kikita ng billion. So I think at some point, they owe some clarification to their fans who spend a lot para klaro sa kanila. O, diba? Which is true, diba? Kahit gusto po nila ng privacy, is talagang uungkatin at uungkatin. At syempre, totoo naman na parang karapatan din talaga ng mga fans yung clarity. No, sabi ni Mr. Joel Lopez, paano paasa sila na nga gusto kasi nila laging maayuda. Paano naman nila nalaman na tumigil na si Alden? Umasa lang naman niya si Fermin sa mga pinapasa sa kanyang mga balita. Wala naman talaga siyang alam, puro chismis lang ang alam niya. Diba? Ang dami niya na nga pong kaso, ang dami niya ng mga libel cases na talagang nilalaban ngayon. Di pa nga tapos yung kay Bea Alonzo And another one, sabi ni Seni Lastilo, paasa, masabi nga lang yun kay Kat, ingat ka na lang, mahal ka namin pagkabata mo. Nakasubaybayan na ka na namin mga nanay.
Kaya ano yan, shit solo mo, supportado ka namin. God bless you. Kahit solo mo, supportahan ka pa rin namin. Yun, salamat Ma'am Shi, Sanila. And Miss Aidan, kasi nga po, public figure sila, kaya dapat po maawa naman sila sa mga supporters nila. Hirap nilang pagtanggol. Miss Mirna Dalos, ay nako, basta ako cut din talaga kahit anong mangyayari. O diba? So, ganun po katindi yung mga supporters ng cut din. And marami rin naman talaga na parang umaasa din tayo for clarity, for clarification, para at least makampante tayong lahat. At pare-pares tayo makamove on. Sabi ni Miss Natalino V. Life, sa showbiz lahat pwede mo isipin. Sa showbiz naglalabasan lahat ng marites. Sa showbiz pa din maraming insecurities. Sa showbiz din maraming sinungaling na marites. Sa showbiz maraming kumikita pa rin politika. Para sa akin, ipagpalagay natin na showbiz ay parang kaso sa isang husgado na hanggat wala silang nakapapakitang matibay na ebidensya, lahat ng yan ay nananatiling chismis o isang kwentong walang kwenta. True. Ewan ko ba bakit di pa nakukulong yung, which is true, diba? Not unless na ang isang issue or isang statement ay nanggaling mismo doon sa tao mismo na ini-issue, 'di ba? That's the yun po talaga yung fact. At yun po talaga yung truth, 'di ba? Na kailangan natin na antayin, hindi yung sabi-sabi lang. And sabi pa niya, lahat ng yan ay natiling chismis o isang kwentong walang kwenta. Ewan ko ba bakit di pa nakukulong yung mga ganyang tao na pupro paninira ang alam na kahit walang kwenta ang pinagsasabi, panay pa din ang bida. Hanggat may respeto ka, tiwala sa sarili mo, paniwalaan mo ang sarili mo kaysa sinasabi ng mga walang kwentang tao. Bakit ko i-stressin ang sarili ko sa kanila? Which is true, 'di ba? Ganun po dapat ang mentalidad ng mga cut din. Kasi marami po tagang cut din na parang nasa stress. Parang feeling nila sila yung na-betray, 'di ba? Samantalang wala pa namang sinasabi si Alden tsaka si Catherine, mga sat-sat lang talaga yung mga nasa paligid. Sabi ni Mr. Demetrius, kawawa dito si Alden, grabe ang demolition job para sa kanya. Paano ba naman sa kanya na ang lahat ng mga nakakakilalang endorsement, naglalaking endorsement, at para siya pa ang pinakamarang endorsement noong pandemic hanggang ngayon. Tama kayo Miss Darcy, siraan ng isa para mayangat ang isa. Yun nga talaga ang pinakamasaklap na katotohanan sa showbiz. Minsan, kailangan nilang siraan ang isa para at least meron silang may angat, which is pwede naman na wag siraan habang inaangat yung iba. Sabi ni Salma Rayman, kahit anong gawin ng Kim Pao, Miss Dars, hindi nila maabot ang HLA, magaling si Kat at Alden. And sabi naman si Evelyn, hay nako, ba't kinikilig si Catherine noong latest nakuha kay Kat na topic si Alden? Ayan, so salamat sa inyo pong komento. And sabi nga, the evidence itself, 'di ba, sila na po yung mag-speak, sila na yung magsasalita. Sabi ni Miss Matilde Limos, basta ako team panatag, #cut din. Sabi si Miss Annabel Garde, basta ako Miss Dart, naniniwala ko na sila na, pero in private lang talaga, like Coco Jills. So whatever happened, cut din pa rin ako. Ayan, ito yung mga talagang masasabi mong mananatiling cut din forever, whatever happened, and we are just still waiting for the truth, 'di ba, para ma-reveal ang katotohanan. Sabi ni Fritz Pantoja, the worst that they are doing in insinuating na naman sila sa gender issue is too much of them. It's not Alden who lost the interest if they will just analyze. Wala si Alden sa next project para magpaasa, sila itong meron. Let us pray for such a good soul as Alden, and pray also for those who are trying to destroy him, that their heart will be touched. Yet destroying people's careers and reputation is out of reason for humane treatment. They cannot put a good man down. Let us remember that. Thanks, Miss Tarets. Which is true, diba? Kahit ano pong pagpilit na ibagsak si Alden Richards, kapag mabuti kang tao, hindi ka kayang pabagsakin. So, kaya nga po talagang medyo may impact po yung post ni Mr. Alden Richards. Sa ganung paraan niya, idinaan yung kanyang sagot sa mga issue na ipinupukol sa kanya ngayon sa showbiz, diba? So, talagang matalino tong si Alden Richards eh. And sabi ni Miss Lina, basta ako Mr. The Reds team, panatag ako na may cut din. Wala akong pakialam sa team ni na Christopher Min at OG. 100% mag-on na sila. Yan. So, ito naman yung kanyang paniniwala at paninindigan para sa cut din. Thank you so much, Ma'am Shelina Santos. And of course, salamat din po sa lahat ng mga nag-comments sa ating comment section, ha. Thank you so much sa inyong pakikiisa dahil napaka-importante po ng inyong sasabihin patungkol sa issue. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!